Vice President Sara Duterte, mga sangkay, naninilikado po ngayon. Yo guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? Mga solid sangkay, pag-uusapan po natin ngayon mga sangkay itong gulo ng politika sa Pilipinas habang nagkakagulo po ang buong mundo. Kasi ngayon, maingay mga sangkay yung digmaan na nagaganap, no? Marami nga pong natatakot na baka kung ano na ang maganap sa ating mundo. Bagsak ang mga ekonomiya dahil nga po sobrang taas ng oil. So, pero ngayon mga sangkay, itong ating pag-uusapan ay pang-lokal no? Away ng mga politiko. Anyway, bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so ito nga po ang balita mga sangkay. Patungkol po ito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Naku, mukhang delikado ang sitwasyon ni VP Sara ngayon, mga sangkay. Bukas ang deadline ng Kamara kay Vice President Sara Duterte para tumugon sa mga aligasyon sa impeachment cases laban sa kanya. So ngayon, mga sangkay, ngayong araw yung deadline. Nako, para tumugon sa impeachment laban po sa kanya. Kung hindi, ang sabi ng mga kongresista, kung hindi sasagot si VP Sara, dahil kilala naman po natin si VP Sara, matigas po yan. Kung hindi sasagot si VP Sara, mas mapapabilis daw po ang kanilang aksyon. So, bakit mapapabilis? Alam niyo na siguro yun. Mapapabilis ang kanilang pagdiin kay VP Sara. Na pareho idineklarang sufficient in substance. Pero ayon mismo sa bise, hintayin na lang kung magsusumiti sila o hindi. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa gitna ng mga impeachment complaint laban sa kanya, dumalo si Vice President Sara Duterte sa isang exhibit sa Davao City kahapon bilang bahagi ng 90th anniversary ng Office of the Vice President. Tampok dito ang kasaysayan ng OVP. Sa kanyang talumpati, nagbiro ang bise. Ayan na, ito na. This exhibit and the book, first in line, are the permanent records of 14 leaders who held the Republic together. They were not 14 lang kasi yung hindi pa tapos yung pinaka-15. Hindi natin alam kung ma-impeach siya o hindi. Patapos ang kwento niya. Kasama sa event si dating Pangulo at ngayoy Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Guys, alam po natin yan mga sangkay. Yan po, nakikita na po natin nagpapakita na po ngayon si former President Gloria Arroyo. Ako mga sangkay, di na rin po ako nagulat kasi matagal na po talagang usap-usapan yan. Actually, yung impeachment complaint, baliktad po yan. Hindi po talaga dapat kay VP Sara yan. Ang plano niyan kay PBBM. At ang nagplano daw mga sangkay, di umano alam siguro naman, familiar sa inyo, no? Very powerful na babae na idol po ni VP Sara. Yun po yan mga sangkay sa kwento-kwento. Ngayon, nakikita po natin si Gloria Arroyo. Ngayon, at nakaraan mga sangkay, di ba? Si PBBM at si Gloria ay hindi po nagkamay. Hindi po nagpansinan, mga sangkay, hindi man lang nagtanguan. So, anong nangyayari? Na naging vice-presidente mula 1998 hanggang 2001. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Arroyo, 4 na beses din siyang dumaan sa impeachment proceedings. Kaya meron na siyang insight sa naturang proseso. Hindi raw ito dapat maging personal o political theater sa demokratikong bansa. At mahalaga na ang nangunguna sa proceedings ay mahinahon, patas at tapat sa batas. Speaker Boyd has said that the hearings on the impeachment complaints will be tackled fairly. The eyes of the Filipino nation are upon us in Congress. I urge my fellow congressmen to do so in the spirit described by Speaker Boyd. Bukas ang deadline ng kampo ng bise para tumugon sa mga alegasyon sa impeachment cases laban sa kanya. Hapit namang Monday, no?
Wato na to kung mag-file ko dili. Antay na lang. Oo. Antay na lang sila na mga tiga House of Representatives. Umano, no? Si VP Sara medyo blooming eh, no? Tingnan niyo po, parang gumaganda ang vice presidente. Parang hindi stress mga sangkay dahil dito sa mga nangyayari. Gulo ng politika sa ating bansa. Sila na mga tiga House of Representatives. Ayon kay House Justice Committee member Terry Ridon, hihintayin nila ang sagot ng bise hanggang matapos ang office hours bukas. Kung sumagot ito, sasagutin ng komite ang mga endorser at complainant, saka magsusumite ng rejoinder ang kampo ng bise. In the event po that she does not respond by Monday, the process will be shortened, abbreviated. So, 'Di ba? Kapag hindi nagano si VP Sara, mas mapapabilis kasi wala na silang kailangan basahin. Hindi na nila kailangan mag-isip pa na anong i-response, i-decision sa counter ni VP Sara o sagot ni VP Sara. So, ganun ang mangyayari mga sangkay. Pero, kapag sumagot si VP Sara, medyo mapoprolong, medyo tatagal. ibig sabihin, I think as early as the final weeks of this month, pwede po nga mag-proceed na po to a determination of sufficiency in grounds. Kulit ng ilong ni, no? Kung ano-ano yung napapansin ko. Kay VP Sara, medyo blooming. Dito naman kay Ridon, mga sangkay, kay Congressman Ridon, na wala lang, napansin, matangos ilong niya. Pero yung niya, yung butas, mga sangkay, parang, alam niyo yung parang sa UFO, yung labasan ng ilaw, mga sangkay ng UFO, parang ganun eh. Napapalayo na po tayo eh. And we can proceed to yung hearing properly. Target ng komite na simulan ang pagdinig sa April 8. Maaaring ipasampi na rin aniya ng komite ang income tax returns, bank returns at business records ng bise at asawa niyang si Atty. Mans Carpio. Alam nyo, ang kinakatakot dito ni VP Sara, yung kanyang SALN at yung mga bank records. Kasi kapag nagkabukingan yun, Diyos me, marimar, kawawa yung mangyayari kay VP Sara dyan. Kasi siyempre, mauungkat dun ano talaga yung totoo, anong meron sa bank accounts niya. Dahil sa aniyay 50 million pesos na gap o kaibahan ng sweldo ng bise sa gobyerno at kanyang idineklarang net worth. The proceedings in the impeachment will in fact provide the opportunity to the Vice President to actually explain that particular 50 million gap. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng bise at ni Carpio kaugnay rito pero wala pa silang tugon sa ngayon. Dagdag ni Ridon, pinag-aaralan din kung i-reject ang entry of appearance ni na Atty. Michael Poa at Atty. Reynold Monsayak bilang mga abogado ng bise dahil sa posible aniyang conflict of interest. Ngayon ko lang narinig na yung respondent ay hindi pinapayagan kung sino ang kanyang lawyers. Ngayon lang ako nakarinig ng circumstance na hindi pinapayagan ang respondent kung sino ang pinipili niya na lawyers. So, antayin na lang natin kung ano mangyayari. Para sa GMA Okay, so yan po yung update kay VP Sara. Pero, sana ma-resolve na maayos mga sangkay. Kung matutuloy man yung impeachment o hindi, sana mas maliwanag. Pero ang tingin ko dito, delikado yung situation ni VP Sara. Yung mga DDS, magdasal kayo, syempre, pag-pray nyo si VP Sara. Pero kung ano man ang kahihinatnan nito, wala tayong magagawa. Yan po ay niloob ng may kapal, mga sangkay, no? At matindi to kasi may Madriaga Mabigat daw po talaga si Madriaga na testigo Pambihira. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Magaganda po yung topic natin dito regarding po sa nangyayari sa ating mundo. Nako. Hanapin niyo po ito sa YouTube.
Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.